Hello po, mapagpalang araw po sa lahat-lahat. Ito po yung matandang, isa pong matanda, isa din po yan manggagamot o antingiro. Siguro walang tatay o wala kasing picture. Pero alam ko matanda na ito. Siguro walang kumukuha ng gamit sa'yo. Sabi niya raw, ang mga bao ko raw ay, nako, nasa demonyo daw ang aking bao. Kaya ito na tatay, saan ka man ngayon, yan ang gamit ko. Ipapakita ko po sa iyo ha kung ano ang nilalagay ko. Yan kita mo ba yan? Yan. Inggit ka nito yan, tingnan mo, yan. Ipapakita ko sa iyo. Yan, lihim ng, kita mo ba yan tatay? Meron akong libro ng lihim na karunungan. Ito ha. Ipapakita ko sa iyo ang laman ng lihim ng karunungan. Yan. So bali ito na, ang lihim ng karunungan. Basahin po natin ha. Paki-share po nating video. Maraming salamat sa lahat po ng followers natin. Meron kasing isang matanda na ito, alam ko. Nangingialam po talaga ng gamit kay Ka Biboy. Kaya nga sabi ko, respeto lang po sa kapwa natin antingiro, mga antingira. Alam mo ba, pag isa kang pekealamiro ng isang gamit, ng mga antingiro o manggagamot, ibig sabihin ay walang kumukuha ng gamit sa kanya kasi nga siya ay antingiro yan o manggagamot. Merong alam-alam na hindi naman marunong, ay nangingialam ng gamit kasi nga walang kumukuha ng gamit sa kanya. Paano ka kukuha ng gamit, tatang? Kasi hindi ka kilala, hindi ka sikat. Ang sabi niya po, ang gamit ko raw daw ay ipamimigay ko lang. Kagaya nito, lahat ko po ng gamit. Meron kasi kaming conversation sa chat. Yan, hindi ko na lang ipakita. Ay nako, hindi kita papatulan pero gawan kita ng video ha. Sabi niya raw, ang mga gamit ko raw daw ay dapat daw ipamimigay ko lang. Nako, hindi ko hiningi itong baon na 4 ng mata. Meron itong puhunan malaki, binibili ko rin. At saka yan, mga gamit yan, napakahirap yan gawin. Gusto mo ibigay ko lang? Ano ka, hilo? Kung di ikaw gumawa ng gamit dyan, lahat ng followers mo, bigyan mo para malaman mo ang katotohanan. Yan, napakaganda pong gamit yan. Kaya nito, mga baon na walang mata, at saka yan ang kanyang likod. Meron itong puhunan. Gusto mo ibigay ko? Ikaw nga gumawa ng gamit, ipamimigay mo lang lahat para malaman mo. Anong ipapakain mo sa pamilya mo? Anong ibabayad mo sa mga ilaw mo, kuryente, tubig mo? Hindi ko yan pwedeng gawin. Siguro pag bilyonaryo na ako o milyonaryo, pwede ko na yan gawin. Lahat ng gamit ko, gagawa ako ng gamit, sisirain ko yung mga mata ko at gagawa ako ng gamit at ipamimigay ko na lang. Kung gusto mo ay punta ka dito sa bahay, bigyan kita ng baho, ikaw gumawa kahit 1 taon ka pa dito, ikaw gumawa ay bibigay ko sa iyo. Kaya ito na. Sabi niya kasi ang laman daw dito ng aking bao, ito daw po ay nasa demonyo. Sabi ko nga, kahit pinakamataas na arkangel, sirapin, kirubin, ay walang kapangyarihan o mabukas o tumingin ng baon na ito. Kasi dito po sa lihim na karunungan na susulat yan. Basahin po natin ulit. Biniblog ko na ito noon, pero basahin po natin ulit yan. Ito ang kanyang sabi. 7 susi. Sa aklat ng lihim ng 7 susi, nakasama ang 7 tatak, maging ang pinaka malakas na mga arkanghel, kirubin at sirapin, kahit ang mga kaluluwa sa purgatorio, ni ang mga demonyo sa impyerno. O yan tatay nakita mo na merong libro yan, merong akong basihan, merong basihan si Ka Biboy. Ikaw siguro tatang, ikaw siguro ang demonyo. Yan. Ulitin ko po natin ni ang mga demonyo sa impyerno o ang sinumang tao sa sang sinukob ay walang kapangyarihan magbukas ni tumingin sa aklat ng Diyos. Kita mo na meron akong basihan, kaya wag mo akong husgahan. Meron akong aklat, merong binabasihan si Ka Biboy, wag mo akong husgahan. Kung husga ka sa akin, siguraduhin mo na matalino ka pa sa alam ko. Kita mo na pruiba yan, totoo yan. Saan ako banda? Ulitin po natin.
o ang sinumang tao sa sang sinukob ay walang kapangyarihan magbukas ni tumingin sa aklat ng Diyos na kinatirikan ng mga panahong darating at sa mga mangyayari. Yan, kita mo na. Pinapatunayan ko po sa lahat ng aking followers o subscriber na ang makahawak po nito sa inyo, pag nandyan sa'yo, ang Panginoon lang ang makahawak. Kahit nga alagad niya, pinakamataas na arkanghel, Sirapin, Kirubin, ay walang kapangyarihan tumingin o bumukas, umuhawak dyan sa baon na yan. Kaya pag dyan sa iyo ito, hindi ka makapanaginip ng mga masasama, mga demonyo-demonyo, kasi nga ay pag nandito sa iyo ay wala silang kapangyarihan na pumasok sa iyo. Kaya nanaginip ka ng masama kasi pumapasok sa iyo ang mga demonyo. Kaya dito tatay, dapat magwintas ka nito para walang demonyo. O baka meron ka ng sungay sa ulo. Kaya ito na. Ang pitong tatak na nabanggit ay nagtataglay ng 7 ulo. At bawat ulo ay may isang sungay. At sa bawat dulo ng 7 sungay ay may isang mata na tumitingin at nagmamasid sa lahat ng dako ng sang sinukob, at sila ang makapangyarihang naglalagda ng hatol. Yan, tingnan mo ng hatol sa mga taong hindi mabuti. Kaya tatay, dapat maging mabuti ka na kasi hatulan ka. At ginagatimpalaan naman ang mga mabubuti at may mga pusong tapat. Kaya ako yung tatay kaya nagbago ang buhay ni Kabiboy kasi ginigipantilaan po ako ng Panginoon. Itong gamit na ito ay binigay niya po sa akin ng kalaman o gift. Yan, para ako ay mabuhay. Akalain mo isa po akong sundalo ng Panginoon. Gumagawa po ako ng gamit at ipikwintas po sa masamang espiritu o naingkin po. Siya po ay umaalis. Saan tayo? Saan ka ngayon lulugar? Alagad ako ng Panginoon. Kaya subukan mo. Nakita ka dyan na pusis, ipasuot mo aking gamit. Sabog yan pag hindi umalis. Kaya yan ang bagay sa iyo tatay. Umorder ka sa akin ng gamit, magkwintas ka. At ito ang sabi niya. Narito ang larawan ng 7 susi. Excuse me Ang hari ng lahat ng hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Yan, kita nyo video yan. Sigurado, aklat yan. Yan, kita nyo. Kaya wag mo akong tirahin. Sigurado ka na tirahin mo ay mayroon ka talagang alam mayroon pa akong ipapakita sa iyo Yan, kita mo yan? Hindi ko lang i-focus, baka kopyahin mo pa yan. Yan, nakikita mo yan? Yan, kita mo yan? Isa yang kidlat ng ox. Yan, patay ka sa akin pag tinira mo ako. Ang kapangyarihan ng kidlat ng ox, pag mayroong tao na bumabalak sa iyo ng masama, pinag-iisipan ka ng masama, kinukulam ka, automatic yan na mamarusa ang kidlat ng ox. Nakakamatay po ang kidlat ng ox. Kaya tatay, wag mo akong subukan. Nako, titirahin mo ako, wala kang alam Merong mga kidlat ox laman ang aking gamit. Yan. May mga kidlat ox na yan. Lahat po na gagawin mo sa akin, ikaw po ay kusang matitagal po sa gawa mo. Ikaw po ay kusang masusumbalikan sa ginagawa mo. Tangin ang alagad lang po ng Panginoon ang pwedeng magwintas yan. Kaya kung kinukulam kayo, kahit 100 pa mangkukulam, mambabarang, hindi kayo tablan. Pag mayroon po kayong gamit ni Kabiboy, yan. Kahit ito lang ang bracelet, hindi ka natablan ng kulam. Ito tatang, ipapakita ko sa iyo Yan, ipapakita ko sa iyo. Yan, tingnan mo tingnan mo mabuti. Yan. Nakikita niyo? Nami. Yan, tingnan mo Hay, nako. Tinato ni Kabibo yung kidlat ng ox sa kanyang braso. Tingnan mo. Yan. Itinato niya sa braso yung kidlat ng ox. Yan. Napakaganda ang kidlat ng ox. Tingnan mo yan. Pag ako ay inisipa mo na masama, automatic balik sa iyo yan. Yung ginagawa mo ay ikaw kusang matitigal po. At baka gusto mong subukan si Kabibo, tingnan mo, yan malaki ang muscles, dating boksidor ito. Yan kita mo yan? Ay nako, masisira buhay mo dito, tingnan mo. Lumalaki yan, parang kubra. Maliit lang ito, baka mapuwing ang iyong mata pag nakita tayo. Sinabihan mo pa ako ng hindi maganda Kita mo yon? Kita mo?
Maliit lang si Kabiboy, pero kilala dito sa amin. Walang gumugulo o bumibiro sa akin, ay baka mapuwing yung mata niya. Kaya wag mo kong subukan, ay nako, wala kang bala. Kaya yan, sa interesado po ng ating gamit, maraming salamat talaga ulit sa tiwala, sa lahat po kumuha na ating gamit, maging sa Pilipinas man o sa labas ng bansa. Kaya order na kayo, ay para yung mga naiinggit ay lalo pa nating painggitin. Yan. Sana ito makita mo ng aking video, napakaganda pong mga gamit. Kaya wag mo yan subukan, hindi yan makalapit sa iyo ang satanas, engkanto o demonyo. Yan, kaya sa interesado pa ng ating gamit, maraming salamat talaga sa tiwala na kumuha po ng ating gamit. Kaya nagbabago po ang buhay ni Kabiboy kasi nga ay mabuti talaga ang ginagawa ni Kabiboy. Kahit pumunta ka dito sa amin, tanungin mo kung mabuti ba yan si Kabiboy na tao. Ay nako, tuwing birthday ko nagpapakain ako para ipakita ko dito sa tao na mabuti ako at wala akong inapakan na tao. Tandaan nyo po, mayaman man kayo hindi, huwag kayong umapak ng tao. Yan lang po ang importante. Huwag nyo silang apak-apakan kasi kayo ay marami na kayong pera o ganyan na kayo ngayon. Ako kahit nagbago konti ang buhay ko dito sa amin, wala akong taong inaapakan. Mahal ko po yung mga tao ko. Wala akong inaapak-apakan kaya bumuti yung buhay ko. Yan. Akalain mo lahat po ng pulong o panalangin ay yung alam ko ay ipinapakwintas ko sa inyo. Kaya binibuinas ang inyong negosyo kung kayo ay minamalas. Napakaswerte po mga gamit iyan Kaya sa interesado ulit pakishare po ng ating video. Maraming salamat talaga. Yan.